naman po ako, mga coders, Daniel Carlos. Today gagawa tayo ng isang Python program or meron na ako ditong nakahandang pre-program kasi ito yung nilab exam namin nung prelim laboratory exam namin. So, basically, yung unang ating part, no, tinatanggap ng program ang mga inputs galing sa user. Ibig sabihin, parang nurse ka na nag-encode ng details ng pasyente. Ito yun. Ito yung part na yun. Dito, hihingi siya ng patient ID, patient name, age, room type, ilang days sila magstay, ilang lab test yung ginawa sa kanya, at kung may operation ba. Then, yung second part natin is kukunin niya ang vital signs, temperature, blood pressure, at heart rate. Parang check-up muna bago i-compute ang bill. So, pagkatapos, dito naman sa ating part 3 or room rates calculation, kinikwenta niya ang room rate depende kung anong room ang pinili ng pasyente. Meron tayo ditong room type na equals to ward. Room rate niya is 500, semi-private. Room rate niya 1,000, private 2,000, tapos yung ating ICU 5,000. Else, ito yung room rate. Wala naman siyang pinili. So, 0. Tapos dito natin makukompute yan. Itong room bill is equals to days of stay multiply room rate. So, i-multiply lang sa days of stay para makuha ang room bill. So, ganun siya nag-work. Then, ito naman nating part 4, which is kinikwenta niya ang lab bill, no? Yung lab test multiply to 1,200. Yung 1,200 dyan, yan yung parang presyo nung per test, per lab test. At ito namang operation bill, 15,000. No? Kung meron siyang operation na kailangan, yun yung fee sa operation. So, pagkatapos nito, pagsamahin lahat para makuha ang subtotal, which is ito siya, yung part 5 calculations and discounts, no? Subtotal, room bill plus lab bill plus medicine fee plus operation bill. So, pero bago ang lahat, no, doon muna tayo sa may discount. Itong part na to. Ito, ayan. Papakita natin, ito. No? Kung senior citizen yung naging patient natin, age 60 and above, automatic 20% yung discount niya. Tapos naman, kung malaki ang bill, let's say for example, hindi siya senior or normal citizen lang siya, 100k and above, makakatanggap pa rin sila ng 15% discount. Tapos kung 50k and above naman yung bill ng patient, no, 10% discount. Otherwise, kung mababa naman doon sa 50k, wala nang discount yan. Then, ibabawas yung discount sa subtotal para makuha ang total bill, no, which is ito sa baba. Subtotal minus discount amount. So, di ba medyo malupit siya, parang Day Life Hospital System yung pinagawa sa amin ni Sir Jordan nung prelim lab exam namin. So, at hindi lang yan, meron pa tayo ditong part 6, which is patient health status, no? Kumbaga, hindi lang yung pera or computation yung kaya niya, sinusuri rin ng vital signs, no? So, if yung temperature ng patient is greater than equal 38, syempre, fever na yun. No? Temperature status is equals to fever. Then, else, temperature status, normal temperature.
Tapos meron din tayo ditong BP. Ito, if systolic BP greater than equal 140 or diastolic BP greater than equal 90 is magiging ano siya, um, high blood pressure. So, dito meron din tayong LF na systolic BP less than equal 90 or diastolic BP less than equal 60. BP status natin is around low blood pressure. Else, BP status normal blood pressure. So, meron din tayo ditong heart rate sa baba ng ating program. No? If heart rate less than 60, heart rate status, bradycardia o low heart rate. Then, if heart rate greater than 100, heart rate status, tachycardia, high heart rate. Then else, heart rate status is equals to normal heart rate. So, sa part 7 natin, dito naman yung pinaka-hospital admission and bill summary. So, magandang mapakita ko sa inyo to mamaya. So, ito yun. Gumamit tayo dito ng formatted printf, no, sa Python para mas organized na lang siya, mas madali. Then, tatawag-tawagin na lang siya. Then, bill details. Tapos, ito pala guys, yung status. No? Ito yung medyo naging crucial part nung ginawa ko tong lab exam na to. Yung ito, kasi nung tinetest ko siya, medyo hindi yun gumana nun. Pero, bago matapos yung lab exam, naayos ko naman. If age is greater than equal 60, print senior citizen discount applied. Else, no senior citizen. Tapos, meron tayo ditong adjust the final message based on vitals. If temperature status is equals to fever or BP status not equals to normal blood pressure or heart rate status not equal to normal heart rate. So, print patient requires close monitoring due to abnormal vitals. Hence, print vitals are normal, no immediate concerns. So, i-run na natin to para mapakita ko siya sa inyo. So, ito, wait lang. Mag-input ako dito ng E 2025-001. Tapos patient name Maria Santos. Ang age niya is 58. Room type is ICU. Tapos days of stay is 10. 5. Number of lab tests niya is 5. Medicine fee niya is 20,500. Then, is operation needed? Yes. Enter temperature in C. So, natin is 33. Yung systolic BP niya is 120. Then, TE. Tapos, yung heart rate niya is 80 din. Ayan. So, ito na yung pinaka-summary niya. 8 lang, taas natin. Ay, hindi ko na mataas. Ibaba ko na lang. So, hospital admission and bill summary. Patient ID P2025-001. Patient name Maria Santos, age 58. Room type ICU, days of stay 10. Vital signs, no? Ito na yung temperature. 33. No? Hinilagay natin. So, normal siya. 120/80, normal blood pressure, normal. Yung heart rate niya is normal heart rate naman. So, ito na yung bill details natin. Room bill is 50,000, lab bill is 6,000.
Medicine fee, 20,500. Operation fee, 15,000. Subtotal, 91,500. Discount applied, 10%. Kasi yung, ano niya, yung bill niya is around is equals or greater than 50,000, kaya meron pa rin siyang discount na natanggap. So, next is ito yung pinaka-discount na nakakakuha niya. 9,950. So, yung status naman niya is hindi siya senior citizen. Tapos yung vitals niya normal, no immediate concerns. So, maraming salamat sa panonood. No? Sana nagustuhan niyo yung walkthrough natin sa hospital admission and billing system na ginawa namin during our laboratory prelim. No? Laboratory prelim exam. So, maraming salamat. Yun lamang.